Acts chapter 20:26. Acts chapter 20 verse 26. Madali lang po tayo matapos. 20:28 po pala. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Let's pray. Thank you, Lord, sa hapon na ito. I-bless niyo po ang aming pag-aaral kay po mauna at magpala sa amin in Jesus' name. Amen. Marks of a true church. Yan po yung ating pag-aaralan, marka o tanda ng isang tunay na iglesia. Ano ba yung mga tanda ng isang tunay na iglesia? Alam natin, ang iglesia ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At binanggit yan sa Matthew 16, verse 18, sa kanyang banal na salita. Kaya ang sabi niya, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock we have the sure foundation, strong foundation, and the safe foundation. Upon this rock, siya ay tumutukoy sa kanyang sarili. Sa batong ito, sabi niya, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So dito natin makita na yung kanyang iglesia ay itatayo niya at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. At alam natin na yung church na ito na kanyang itatayo ay iglesia na kanyang binili sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Paano ba nagsimula ang iglesia? Ang iglesia ay nagsimula po ito before the foundation of the world. Ephesians chapter 1 verse 4. Alam ko po na alam nyo po ito. Gusto po nating balikan yung definition ng church according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Naniniwala po ako yung mga pinili before the foundation of the world, ito po yung church. Tayo po yun. A definite people, a particular people, chosen in Christ before the foundation of the world. At naniniwala po ako na ito yung kanyang iglesia. Yung kanyang katawan, yung kanyang body, yung kanyang bride. And verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved. So makikita natin dito na ang church ay chosen before the foundation of the world. At doon sa Titus, o doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 9, chapter 1 verse 9, basahin natin ng sabay-sabay. 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi ng Bible, who hath saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace,
which was given us in Christ Jesus before the world began. So yung church ay yung salitang us po rito, ito yung kanyang hinirang, ito yung kanyang pinili kay Kristo bago pa man o buhat pa ng mga panahong walang hanggan. At dito natin makita na ang church po talaga ay naniniwala po tayo, number one, the marks of a true church is a chosen generation. Alam ko, maraming salit-saling henerasyon na ang lumipas. Pero sa henerasyong ito, tayo yung isa sa mga pinili ng Diyos para maging bahagi ng body of Christ. Ang body of Christ ay hindi po baptist. Kundi sabi ng Biblia, ang body of Christ ay elect. They are elect before the foundation of the world. They are predestinated. They are adopted to be called the sons of God. Sabi po ng ating binasa kanina, predestinated to become the son of God. Sabi ng Ephesians chapter 5, chapter 1, verse 4 hanggang sa verse 6. Ang church po ay accepted in the beloved. We are accepted, we are chosen, we are predestinated, and we are adopted to become the sons of God. Yan po yung true church. Ang church ay hindi lamang po applied sa local, kundi applied din po ito sa universal church. Tandaan po natin. Hindi lahat ng elect ay nasa loob ng local church. Mamaya tignan po natin yan. We are a chosen generation, sabi po ng Biblia. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Kaya pinaulit-ulit ko po ito sapagkat alam natin na ito po ay pundasyon ng ating pananampalataya. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation. Sa generation na ito, mapalad tayo. Bahagi tayo. Maraming klase ng generation. Meron Generation X. Ano ba yung mga ibang, merong bagong generation ngayon na pinalabas nila eh. Gen Z. Gen Z. Alam natin may mga elect dyan, yung mga ipapanak ng 2026 generation, pababa o pataas, mga kapatid. Yung generation namin yata, Generation X eh. 1980. X, walang kwenta. Walang value. Puro wrong. Puro mali ang nakikita. Mga 1980s. Mga kapatid. But we are happy to become a part of a chosen generation. Ang church ay hindi lamang chosen generation, sabi po ng Biblia, isang lahing hirang, a royal priesthood, isang makaharing pagka-saserdote. Ang church din ay a holy nation, unholy nation, isang banal na bayan. A peculiar people, bayang pag-aari ng Diyos. Pag sinabi mong peculiar, ibig sabihin unique, walang katulad, walang kabukha. It is a peculiar people that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Kaya ang church po ay chosen generation. We are chosen by the Father before the foundation of the world. And then, nung tayo ay pinili ng Ama, tayo ay ibinigay kay Kristo. Kailan? Before the foundation of the world. Ang galing, ano? Kaya sabi ng 2 Timothy 1:9, we are given us in Christ Jesus before the world began. Chosen generation. Ano yung susunod? Ang sumunod, sabi natin ay, we are given us in Christ Jesus before the world began. Ngayon, dumating na po yung panahon na si Kristo ay mamatay sa krus. Dumating na po yung panahon, Galatians chapter 4.
Yung panahon niya na yun, natutuparin na yung redemption, yung ating pagtutubos sa ating mga pagkakasala. Ito na po yung panahon na yun. Verse 3, Galatians chapter 4. Even so when we were children na, di ba? Hindi magiging children. We're in bondage under the elements of the world. Gayon din naman tayo nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Verse 4, but when the fullness of the time was come, dumating po yung tamang kapanahunan. Anong kapanahunan na ito? God sent forth His Son. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. He is made up of a woman, made under the law. Sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 1, anong sabi roon? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was anything made that was made. In Him was life, and that life was the light of men. Pagdating sa verse 14, ganitong sabi ng Biblia, and the Word was made flesh, na ang verbo ay nagkatawang tao and dwelt among us, at tumahan sa gitna natin, sabi ng Biblia, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word was made flesh. The infinite Word became an infant. Tingnan niyo po yung mystery na sinasabi ng Biblia, yung incarnated Word, naging infant, mga kapatid. At doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, makikita po natin doon yung kanyang pagkakatawang tao, and without controversy, at walang pagtatalo-talo. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ito po yung Galatians chapter 4 verse 4, na dumating yung tamang kapanahunan na ang Diyos ay nahayag sa laman sa pamamagitan ni Kristo. God sent forth His Son, made of a woman, made of a virgin, under the law. Ang purpose, to redeem them that were under the law, upang tubusin sila na nasa ilalim ng kautusan, that we might receive, upang matanggap natin ang ano? That we might receive the adoption of sons. Kaya yung Ephesians chapter 1 verse 4, ay ito po yung fulfillment ng Galatians 4:5, na dumating yung tamang kapanahunan, si Kristo dumating para tubusin tayo sa ating mga kasalanan upang tanggapin tayo bilang kanyang mga anak. Sapagkat wala kasing ibang magbabayad ng pagkakasala kundi ang dugo ni Kristo. At dito rin po na-establish ang church, nga sinasabi niya sa Matthew 16:18, hindi mo kasi pwedeng sabihin na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo kung hindi nagtigis ang Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Hebrews 9:22, that without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kung walang tigis ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya yung kanyang iglesia ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ito yung chosen generation na binabanggit ng salita ng Diyos. Kaya ang isang church po ay it is a chosen generation. Pangalawa na marks of a true church.
is not only a chosen generation, he is called from darkness. Balik tayo dun sa 1 Peter 2:9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Actually, sinakop ni Pedro yung paliwanag eh. But ye are a chosen generation, yan yung isang point natin. Amen? A royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out from darkness. Ang church ay called out. That is the second mark of a true church. Called out from darkness, where? Into his marvelous light. Kaya kung hindi natin ma-define ng church at mali yung definition natin ng church, mali din yung pagkaunawa natin sa church. Kasi ang alam natin sa church, building. Ang church po ay assembly. Ang church po ay universal. Nasa ilalim siya ng local church. I'm sorry. Ang local church, nasa ilalim siya ng universal church. Naniniwala po tayo. Kaya ang pinaka-mother church talaga is universal church. Galing po kasi na-extract lang po ang local church sa universal church. We are called from darkness into his marvelous light. Called out. Hugot mula sa kadiliman. Colossians chapter 1. Verse 13. O verse 12. Colossians 1:12, everybody read, giving thanks unto the Father. Bakit? We see it made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Actually, ang Ama rin ang nag-assist sa atin eh. Para makabahagi tayo doon sa banal ng kaliwanagan eh. Si Kristo po yan. Kaya nga sabi ni Paul sa mga Colossians, nagpapasalamat tayo sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng banal sa kaliwanagan. Bahagi tayo doon. Nilagay tayo ng Diyos Ama ron. We are given as in Christ Jesus. Sino si Christ? Sino ang Panginoon Kristo? He is the light of the world. I am the light of the world, sabi niya eh. Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness. Ang buong katauhan ng tao, dilim. Wala siyang makitang liwanag. Bakit? Ipinanganak siyang makasalanan. Ipinanganak siya sa dilim, sa kadiliman. May Chinese daw na ang pangalan born in darkness. Ang pangalan Andy. Ang pilyedo Lim. Andy Lim. born in darkness. Ang pilyedo Lim Ang pangalan Andy Lim. Who hath delivered us from the power of darkness. Hindi naman natin kayang yung nasa kadiliman ka, hindi mo kayang paliwanagin yan sa kaisipan mo eh. Unless na magsindi ka ng ilaw. Pero sa sariling kapangyarihan mo, ng kaisipan mo, hindi mo kaya. Imagine mo yung nag-brown out at hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? Lalo kung wala kang hawak na flashlight, kapaka sa dilim. Oh. Pero salamat sa Diyos, dinala tayo sa liwanag. We are delivered as. Tayo ay niligtas sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa karihan ng anak ng kaniyang pag-ibig. And hath translated us into the kingdom of in His dear Son. Kaya ang church ay called from darkness. Isang definition pa, ang church ay delivered from darkness. We are translated into the kingdom of His dear Son. Actually, ang anak ng Diyos, hindi siya talagang nagsimula sa John 8:44. Kasi may mga nangangaral, we are called from
the child of the devil to the child of God. Wala ho yun. Kasi sa Ephesians chapter 1 verse 4 pa lang, hindi naman na tayo tinawag na child of the devil eh. We are adopted as the child of God. Niwala po ba kayo doon? Kasi ang preaching ng Armenian eh, dati galing tayo daw sa pamilya ng Diablo, tas inampun lang tayo. Hindi ho totoo yun. Para yung sinasabi ko, ay dating kambing ka, pero nung namampalataya ka, sumampalataya ka at nagsisi ka, naging tupa ka na ngayon. Walang ganun, mga kapatid. Tutubusin ka na lang ng Panginoon. Kaya yung redemption, makikita natin mamaya in the last part. Na tayo ay walang kakayanan sa kadiliman, sa kapangyarihan ng kadiliman. Wala po tayong talagang kakayanan. We are called from darkness. Kasi ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao ay yung nahulog ang tao sa pagkakasala. Nung nahulog ba ang tao sa pagkakasala, saka palang namili ang Diyos para tayo ay maligtas? Sagutin niyo ako. Hindi. Alam ng tao, ng Diyos, ng tao ay mahuhulog. Kaya bago pa lamang siya mahulog sa pagkakasala, namili na siya. Amen? Kailan? Before the foundation of the world. Yung plano nandun na. Nung nakapili na siya, ibinigay niya na kay Kristo, tutubusin niya na lang. Kaya sabi ng John chapter 6, nakakalimutan ko lagi yung verse nito sa John chapter 6. John 6:37, all that the Father giveth me, yung lahat ng ibigay ng Ama sa Kanya. Anong sabi? All that the Father giveth me. Kailan ba nagbigay ang Father sa Kanya ng Kanyang tutubusin? We are given us in Christ before. Kailan? The foundation of the world. Yun yung plano eh. Puro before the foundation of the world. Anong nangyari? All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. 38, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama na siyang nagsugo sa akin. Verse 39, ang ganda nito. And this is the Father's will, which hath sent me. Ito ang kalooban ng Ama na siyang nagsugo sa akin. Tinanggal yung Father na dito sa Tagalog. Tignan nyo, wala na. Meron ba? Tinanggal, ano? Magaling itong translator nito eh. And then this is the Father's will, which hath sent me. Itong kalooban ng Ama na siyang nagsugo sa akin. Ganun sana ang pagkatagalog. That of all which he hath given me, sa lahat ng binigay niya sa akin ay I should lose nothing. Ibig sabihin, yung binigay ng Ama sa kanya before the foundation of the world, kahit isa dun, walang mawawala. Ibig sabihin, nung siya ay namatay sa krus, successful yung kanyang kamatayan sa krus. Hindi tulad ng sinasabi ng iba na failure daw, kailangan pa ng misa, kailangan pa ng bautismo, kailangan pa ng pagpepenitensya para matupad yung kanyang ginawa sa krus sapagkat hindi lahat ay natubos. Yun po ay blasphemy, mga kapatid. Pero sabi niya, of all which he hath given me, sa lahat ng binigay niya sa akin, kailanman kahit isa hindi ko mawawala, but should raise it up again at the last day. At the last day, nung siya ay darating, ay kanyang ibabangon muli sa huling araw at tayo muling babaguhin. Verse 40, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have. Hindi niya sinabing may shall have. They have. Meron na silang pangako ng buhay na walang hanggan. And I will raise him up at the last day. Ang gandang biyaya ng Panginoon. Ang sarap pakinggan yung pangako ng Diyos. Hindi yung tanggapin mo lang, ligtas ka na.
At saka pa lang doon pa lang magsisimula ang kaligtasan mo. Hindi. Nagsimula ang kaligtasan simula hanggang sa dulo ng kanyang pagdating. From eternity to eternity. Tandaan natin yan. Wala tayong sariling kakayanan. Kaya nga, sa verse 44, pinakita ng Diyos na ang tao ay walang kakayanan na lumapit. John 6:44, ito yung tinatawag nating total depravity. No man can come to me. Amen? Okay. John 14:6, anong sabi? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father. Sabi ni Kristo, no man can come to the Father except by me. Ito yung John 6:44. No man come to me except the Father which hath sent me draw him. We will see the drawing power of God. Siya ang naglapit sa atin, and I will raise him up at the last day. Walang taong makakalapit sa akin maliban na ang Ama ang siyang nagsugo sa akin, ang kaniyang magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kaya wala tayong kapangyarihan na lumapit sa Panginoon at tanggapin siya bilang tagapagligtas ng buhay. Ang Ama ang siyang may kagagawan, siya ang naglapit sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sapagkat wala naman talagang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Maliban na lang kung tayo ay talagang inalapit ng Ama kay Kristo. Sa iba, ang hirap na lunukin na katuruan po ito, pero maliwanag po ito sa salita ng Diyos. Kaya nga, called from darkness into His marvelous light. Kaya ang church ay chosen generation. Yan ang definition ng church. Kasi nung kami nasa Bible school, ang definition ng church sa amin, what is the definition of the church? Mag-recite yung isang estudyante. The church is an organized assembly of saved and baptized believers. Mali. Paano kung hindi baptized? Hindi ka kasama sa church? Paano kung hindi nag-believe? Pero elect. Kasama pa rin ba sa church? Kasama pa rin. Saved pa rin. Bakit? Kamay ng Diyos ang pumili. Hindi yung sariling pananampalatayang magligtas. Ano ba yung faith? Faith is a gift, sabi ng Bible. Ephesians 2:9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Hindi personal faith yan, ha. Yan ay gift. Faith is a gift. It's not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya lahat ng pagsampalataya natin, yung ating pagsisisi galing po sa Diyos. Romans 2:4. Kaya sabi ng Romans 2:4, the goodness of God that leadeth thee to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ang siyang mag-aakay sa atin patungo sa pagsisisi. Tignan niyo ang kabutihan ng Diyos. Romans 11. Tingnan natin yung Romans 11. Baka sabihin nyo, binibiro ko kayo. May binabanggit po siya sa Romans 11. Patungkol po sa ating kalagayan. Ang Romans chapter 11, may binabanggit siya rito na hindi sila okay. Romans 11:28. Nakita nyo? Baka may magtanong po O Romans 11:25.
For I would not, brethren, sapagkat hindi ko ibig, sabi ni Pablo mga kapatid, that ye should be ignorant of this mystery, na huwag kayong maignorante sa isang misteryo na ito, sa isang hiwaga. Lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happen is to Israel. Yung mystery daw, yung pagiging bulag daw na bahagi ng Israel, na nangyari sa Israel, ibig sabihin, bulag sila sa pananampalataya. Pag sinabing wala silang makitang liwanag, tama? Bulag, wala silang makitang liwanag ng salita ng Diyos. Bulag sila. Blindness is part and happened to Israel until the fullness of the Gentiles to become in. Verse 4, 26. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of the Zion deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Yung pagiging bulag nila ay bahagi ito ng kanilang ungodliness. Hindi lang sila bulag, blindness, they are ungodly, sabi ng Biblia. Pero may covenant ang Diyos sa kanila. 27, for this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. Tignan mo, wala silang pakakilala, bulag, hindi sila makadiyos. Pero ang pangako ng Diyos sa kanila, I shall take away their sins. Ngayon, tanungin niyo ako, unfair ba yan? Unfair ba yan? Kung yung Diyos ang nag-decide kahit bulag yung tao? Hindi. Mystery ng Diyos yun Itong masakit, 28. Romans 11:28. As concerning the gospel, itong salita ng Diyos concerning the gospel, they are enemies for your sake. They are enemies of the gospel. Hindi naman sila naniniwala Hanggang ngayon, bulag sila. Hindi nila tinanggap yung Kristo noon na pinanganak sa krus. John 1:11, He came unto His own, and His own received Him. Tinanggap ba nila yung pinanganak na Kristo sa Bethlehem? Hindi naman Reject sa kanila yun Kaya ngayon, tinatayo nila yung third temple kasi darating na daw yung kanilang Messiah. Nag-offer na sila ng heifer. Kasalukuyan, kung tinitignan nyo po ang world news sa Israel. Pero hindi Kristo yung darating, Antikristo. Pero tignan nyo sa 28, Romans 11:28, iyan ko yung verse. As concerning the gospel, they are enemies for your sake, but as touching the election, they are beloved for. Sumampalataya sila? Sumampalataya ba sila o hindi? Hindi. Enemies of the gospel nga sila. Pero dahil sila ay elect, as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Unfairness ba to? Hindi. Mystery ng Diyos yan. Hindi natin pwedeng cancelin yan. Mga unbeliever ito pero ligtas. They are part of God's election. They are part of electing grades. Verse 31, ito. Even so have this also now not believed. Tanungin ko ulit, may pananampalataya sila? Wala. They have not believed, sabi ng Biblia Nakita nyo yan, yung word na yan? That through your mercy, they also may obtain. Mercy lang pala ng Diyos ang kailangan natin Wala bulag sila, unbelief, blind pa sila, ungodly. Pero Romans 11:31, even so this also not believe. 32, for God hath, Romans 11:32, for God hath concluded them all in. Wala namang may sumampalataya, wala. May sumampalataya, wala. Wala. Anong meron? Unbelief. Pero nakakuha sila ng kahabagan, but He might have mercy upon all.
Verse 34, who hath known the mind of the Lord? Sino nga ba nakakalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ba ang kanyang nagiging kasangguni? Diba? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him. O for of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Kaya mayroon dito sa Romans 9, Romans chapter 11, na may mga hindi sumampalataya, pero bahagi sila ng pagkahirang ng Diyos sa kaligtasan. Ang hirap pong, kaya nga dun sa Romans 11:5 tignan nyo yung Romans 11 verse 5. Hanggang 7. Even so then, that this present time, amen? Also, there is a remnant. Pag sinabi mong remnant, may mga natitira. May mga labi. According to the election of, ano bang kaligtasan natin? Di ba? Election of grace? Amen? Verse 6, and if by grace, then it is no more of works. Kung ang grace, hindi na nakakailangan ng gawa. Kung ang biyaya, hindi na nakakailangan ng, otherwise grace is no more grace, but if it no works, then is it no more grace? Otherwise, works no more work. Verse 7. What then? Ano ngayon? Sabi ng Biblia Romans 11:7. What then? Ano ngayon? Israel hath not obtained that he seeketh, for ang Israel ay hindi niya kinamtan yung kanyang hinahanap. But the election hath obtained it. Ngunit ito'y kinamtan ng pagkahirang. And the rest were? And the rest were? Ang iba ay bulag. Bulag sila sa katotohanan, pero elect sila. Grabe yung biyaya ng Diyos, yung amazing grace ng Panginoon. Hindi ako ang nagsasabi dyan, ang Biblia. Ayan liwanag verse 8, tuloy natin. According as it is written. Nasusulat, sabi niya, God had given to them the spirit of, binigyan pa sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog. Ang sarap ng tulog nila. Napakahimbing. Bulag sila sa salita ng Diyos. Bingi sila sa salita ng Diyos. Pero kasama sila sa election. Ano ba naman yan? Maka-question mang Diyos doon? Hindi. Plano ng Panginoon yun Eyes that they should not see, and ears that they should not hear, unto this day. So walang pwedeng mag-question yan. Pero wala sila sa local church. Tama? Saan sila? Universal Church. Kaya nga, hindi lahat ng nasa local church meron ito yung iba nga tinanggi Okay, last. 3 lang. Very familiar lang itong preaching ko. Ano po? Marks of a true church, chosen generation. Number 2, called from darkness. Number 3, compensated. Pag sinabing compensated, bayad pinsala. Paid in full by the blood. Yan pong ibig sabihin. 1 Peter chapter 1. Ito lang nagpatagal. 1 Peter chapter 1. Ito po yung mystery ng salvation Ito yung mystery ng election na hindi nakikita ng marami kahit sinong mangangaral. Kaya masarap talagang mag-focus na lang tayo sa salita ng Diyos kasi nandun pala yung mga paliwanag. Ina-admire ko naman yung mga ibang libro. Mga libro ng about sa ganitong aral. Pero mas the best pa rin yung sinulat ni Pablo. For as much as you know that ye were not redeemed. Redemption. Ang church ay redeem. Tinubos. Saan? Hindi siya tinubos sa pamamagitan ng mga nasisirang mga bagay na kagaya ng pilak at ng ginto. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang.
Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Tayo daw po ay compensated. We are paid in full by the blood. Not the blood of animals or blood of bulls. It is the blood of Christ, precious blood of Christ, na kagaya ng tupa na walang katimintasan at walang dungis sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Verse 20, who verily was foreordained. Yung kanyang kamatayan pala, inordain na. Bago pa man dumating yung 2,000 years ago noon na siya ipako sa krus, mga kapatid, yung plano, verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Ito ay inihayag lang daw. Ito ay pinangaral sa manguling panahon dahil sa inyo. Pero ang mga kausap dito, mga believers, mga mananampalataya. Kanino inihayag? Sa mga nakakaunawa, who by him do believe in God that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Pero itong sulat ni Pedro, ito yung mga scattered Christians. Wala na sila sa loob ng local churches nila. Nangangaral na lang sila. Cappadocia, Asia, Bithynia, and uttermost part of the earth. Yan po yung context ng 1 Peter chapter 1. Kaya nga mga kapatid, upang yung ating pag-asa at pananampalataya ay mapa sa Diyos. Kaya ito po yung binabanggit. 1 Peter chapter 1 verse 2, nandito yung three phases of salvation. Ang election na gawa ng Ama. Tama? Election according to the foreknowledge of God, the Father. Ang gawa ng Ama, we are elected. Ang gawa ng ating Panginoon Kristo, redemption by the blood. Number 3, yung sanctification of the Spirit or regeneration, yung pagbaborn again ng banal na Espiritu Santo. So binanggit ng 1 Peter 1:2. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ito yung laman o marka ng isang tunay na iglesia. We are a chosen generation. Number 1. Number 2, we are called from darkness. And number 3, we are compensated or paid in full by the blood of Christ. Magandang hapon po at nawa pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang banal na salita.